Kabanata 1611. Sinasabi mo bang nagsasalita ako ng kalokohan? Sa pagkakataong ito, napakabilis ng naging reaksyon ni Francesca habang matalim siyang tumitig sa kanya. Siyempre hindi. Bawat salitang sinabi mo ay napakahalaga. Napakalakas ng survival instincts ni Zachary. Ang ulo lang niya ang naigagalaw niya ngayon, kaya nakasalalay ang buhay niya sa mood ni Francesca. Hindi ako mangangahas na inisin siya. Hindi ka naman pala ganoon katanga. Inirapan siya ni Francesca at sinandok ang pagkain mula sa kaldero. Naghanda rin siya ng isa pang ulam para sa sarili niya. Akala ko ba pinag-uusapan natin ang tungkol sa paggagamot sa sakit ko? Bakit kumakain ka? Kumunot ang noo ni Zachary. Ang bilis magbago ng mood ng babaeng ito. Isang minuto nalulubog siya sa lungkot at sa susunod na sandali kumakain na siya. Magkakaroon lang ako ng lakas na gamutin ka kapag busog na ako. Habang kumakain si Francesca, dinurog niya ang isang mansanas gamit ang kamay niya at piniga ang katas nito sa isang baso. Nang mapuno ang baso, humigop siya ng katas habang kumakain ng karne. Paminsan-minsan ay naghahadya siya ng ilang piraso ng karne at buto para sa matandang lobo na pili na nasa tabi niya. Para naman sa agila at sawa, hinahayaan niya ang mga itong manghuli ng sarili nilang pagkain. Nakita ni Zachary kung paano niya ninanamnam ang pagkain kaya nakaramdam siya ng gutom. Nagtanong siya, may pagkain ba para sa akin? Hindi ka pa makakagalaw ngayon kaya likidong pagkain lang ang pwede mong kainin. Itinulak ni Francesca ang baso ng katas papunta sa kanya. Sa akin iyan. Tiningnan ni Zachary ang natirang katas ng mansanas at hindi niya maiwasang kumunot ang noo. Pakiramdam ko balat at buto na lang ako kaya dapat solid na pagkain ang kinakain ko. Kapag kumain ka, dudumi ka. Sino ang maglilinis para sa iyo? Mataray na sagot ni Francesca. Hanggat hindi mo pa kayang alagaan ang sarili mo, iyan lang ang pwede mong inumin. Nagulat si Zachary. Magugutom ako niyan, pero hindi ka mamamatay sa gutom. Patuloy na kumain ng karne si Francesca. Napakapangit ng serbisyo mo. Mukhang kailangan kong bawasan ang bayad ko sa iyo sa paggamot, reklamo ni Zachary. Bawasan. Pagkarinig sa pera, biglang naging malamig ang mga mata ni Francesca. Inabot niya ang malaking kutsilyo sa tabi niya at inihagis iyon. Bumaon ang malaking kutsilyo sa kahoy na tabla sa tabi ng leeg ni Zachary at halos 1 milimetro na lang ang layo nito sa paghiwa sa kanya. Lumaki ang mga mata ni Zachary sa gulat. Ni hindi siya nang ahas na huminga. Kinuha ni Francesca ang isang maliit na notebook mula sa bulsa niya at lumapit sa kanya. Binuksan niya ito at inilapit sa mga mata ni Zachary habang itinuturo ang pahina. Tingnan mong mabuti. Ito ang utang mo sa akin para sa paggamot. Nandyan ang tatak ng kamay mo. Kapag itinanggi mo iyan, puputulan kita ngayon din. Pinikit ni Zachary ang mga mata niya ng bahagya at hindi makapaniwalang nagsalita. Ano, 800 milyon? Sigurado ka? Sigurado ba ako? Walang pagkakamali dyan. Sa katunayan, hindi ko pa nga nadedagdag ang mga singil sa mga nagdaang araw. Habang nagsasalita siya ay kumuha siya ng ballpen at nagsimulang magsulat sa notebook. Habang nagsusulat ay sinabi niya, kailangan ko ring isama ang bayad sa psychological trauma ko, sa pisikal na panganib, bayad sa seguridad, at pati sa tulong na ibibigay ko ngayon. Sa kabuuan, kalahati ng mana mo ang babayaran mo sa akin. Halos masuka si Zachary ng dugo. Wala pa akong naririnig na doktor na gusto ang kalahati ng mana ng pasyente niya. Sobra ka naman. Bakit? Ayaw mong magbayad? Lumitaw ang masamang ngiti sa mukha ni Francesca. Ayos lang kung ayaw mo. Tutal hindi pa nabubusog ang lobo ko. Biglang naging alerto ang pili na lobo nang marinig yun at nagsimulang lumapit kay Zachary. Sige na nga, magbabayad ako. Agad na sumuko si Zachary. Sa sandaling iyon, walang mas mahalaga kaysa sa buhay niya. Ganyan nga, mayabang nang umiti si Francesca. Sige, lalabas muna ako para humanap ng computer at telepono para sa iyo. Manatili ka rito at ubusin ang katas mo. Kapag namatay ka sa gutom, kanino ko sisingilan ang bayad ko? Umalis si Francesca at naiwan si Zachary na mag-isa sa kahoy na higan. Nang maisip niya ang mapanganib na sitwasyon sa bahay, labis siyang nag-aalala. Gusto niyang makauwi agad.
Sa kasamaang palad, hindi siya makagalaw. Kahit ang simpleng pag-inom ng katas ay problema. Inilagay ni Francesca ang katas sa isang baso at hindi sa kahoy na mangkok na ginagamit ng lobo sa pagkain. Sinubukan ni Zachary na iangat ang leeg niya para uminom ng katas pero napakatigas ng leeg niya, kaya hindi niya iyon magawa. Ang tanging magagawa niya sa sandaling iyon ay humingi ng tulong sa matandang lobong nakaupo sa tabi niya. Malamig siyang tiningnan ng matandang lobo. Para bang sinasabi nito, "Sige, magmakaawa ka sa akin." Kumunat ang noo ni Zachary at nagngit-ngit ang mga ngipin. "Isa akong makapangyarihang tao. Para lang mabuhay, handa akong magpakumbaba kay Francesco. Ngayon gusto mong magmakaawa pa ako sa isang lobo. Mas mabuti pang mamatay ako sa gutom." Pagkatapos sabihin iyon ay matigas ang loob niyang ibinaling ang ulo niya sa kabilang direksyon. Dahan-daang lumapit ang matandang lobo bago nito inilubog ang dila sa baso. Sinimulan nitong dilaan ang katas at tila nasasarapan pa. "Ikaw," galit na galit si Zachary. "Pareho kayo ng ugali ng amo mo." Parang naintindihan ng hayop ang sinabi niya. Tumangala ito at ipinakita ang mga ngipin kay Zachary na para bang gusto siyang lamunin. Nako, agad na nagbago ng tono si Zachary. Hindi. Ibig kong sabihin kasing cute ka ng amo mo." "Cute?" Doon lang unti-unting nawala ang nakakatakot na tingin sa mga mata ng lobo. Pagkatapos ay tumalikod ito at dahan-daang lumayo. Tiningnan ni Zachary ang kaunting natirang katas na may halong pagkainis at umaasa na sana ay matapos na agad ang ganitong miserableng mga araw. Miss na niya si Charlotte at ang mga bata at gusto na niyang makabalik sa kanila sa lalong madaling panahon. Nakatulog si Charlotte at nagkaroon ng bangungot. Sa panaginip niya nakita niya sina Robbie at Jamie na binubuli ng ibang tao. Nadurog ang puso niya at agad siyang nagpadala ng mensahe kay Gordon, umaasang makakatanggap ng sagot kaagad. Sumagot si Gordon na nagpapatuloy pa rin ang paghahanap. Labing nag-alala si Charlotte. Pakiramdam niya hindi na siya pwedeng manatiling walang ginagawa. Kinabukasan, balak niyang magsama ng ilang tauhan papunta sa Yaleview. Pero sa ngayon, kailangan niyang maghanda para makipagkita kay Chris. Baka may makuha siyang mga pahiwatig mula sa kanya. Sa isip na iyon, bumangon si Charlotte at nagsimulang maghanda. Dinala rin niya ang mga gamot ni Hailey. Nang palabas na siya ng bahay, lumapit sa kanya si Lupin at nagtanong, "Miss Lindbergh, saan kayo pupunta? Sasama ako sa inyo." "Hindi na kailangan. Mas mabuti kung ako na lang mag-isa. Kapag may ibang kasama, maaaring maapektuhan ang plano ko. Hindi ako mapapanatag kung mag-isa kayong pupunta." Nag-aalalang sabi ni Lupin, "Paano kung may mangyari tulad noong nakaraan?" "Wala namang nangyari noong nakaraan." Ngumiti si Charlotte. "Ayos naman ako ngayon, di ba? Nandoon si Peter para tulungan kayo noon kaya naging maayos ang plano." Pero ngayon, mukhang nahulaan ni Lupin na pupunta siya para makita si Chris. Ang Chris na iyon ay isang bastos. Masama ang ugali at tiyak na susubukan kayong samantalahin. Kapag may nangyaring mali sa pagkakataong ito. Habang iniisip iyon ni Lupin ay lalo siyang nag-aalala. Kapag may nangyaring masama talaga, paano ko ipapaliwanag iyon kay Mr. Noct? Nang makita ang balisang mukha niya ay sinabi ni Charlotte, "Ganito na lang. Magsama ka ng 2 bodyguard at hintayin ninyo ako malapit sa hotel. Kapag may nangyaring mali, magme-message ako sa iyo at makakarating kayo agad sa akin." "Sige, aalis na ako ngayon din." Agad na umalis si Lupin para ihanda ang iba. Si Charlotte naman ay nagmaneho mag-isa papunta sa Storm Hotel para makipagkita kay Chris. Handa siyang gawin ang kahit ano para malaman kung nasaan sina Robbie at Jamie. 3 araw na mula nang makidnap ang mga bata. Hindi niya maisip ang paghihirap na pinagdaanan nila sa loob ng 3 araw. Hindi na siya makakapaghintay pa. 10 minuto bago mag-10:00 nang dumating si Charlotte sa Storm Hotel. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono niya. Tiningnan niya ang caller ID at nabigla siya. Kung sana si Zachary talaga iyon, ang asawa niya, magiging napakasaya niya. Sa kasamaang palad, kahit naguguluhan siya, nagpasya pa rin si Charlotte na sagutin ang tawag. "Hello? Nandito ka na ba?" Pamilyar ang boses, ngunit hindi iyon ang taong inaasahan niya. Malamig na sumagot si Charlotte. "Nasa underground parking lot ako.
Masayang-masaya si Chris nang marinig iyon. Hihintayin kita sa silid. Tinapos ni Charlotte ang tawag ng walang sinasabi. Naiinis siya sa isip na haharap siya sa kasuklam-suklam na lalaking iyon. Iniisip niya kung anong panibagong pakulo na naman ang gagawin nito. Wala si Peter para tulungan siya at hindi ito sultry night. Ang mayroon lang siya ay ang mga gamot ni Hailey. Hinawakan ni Charlotte ang maliit na kahon sa bulsa niya, huminga ng malalim, at binuksan ang pinto ng sasakyan. Nang lalabas na siya ng sasakyan ay nag-vibrate ang telepono niya. Tiningnan niya ang caller ID at bumalik siya sa loob ng sasakyan para sagutin ang tawag. Hello. Ako ito. Mababa ang boses ni Nancy at parang nag-iingat. Nancy. Labis na nagulat si Charlotte. Charlotte, may gusto akong itanong sa iyo. Pakisagot mo ako ng totoo. Mahinang tanong ni Nancy. Ang Zachary bang ito ay ang tunay? Siya. Sasagot na sana si Charlotte ngunit biglang naputol ang linya. Ilang beses siyang nagsabi ng hello ngunit walang sagot. Sinubukan niyang tumawag muli ngunit walang sumagot. Iniisip niya kung magpapadala ba siya ng mensahe, pero natatakot siya na baka mapunta na naman ang telepono sa kamay ni Jessie. Siguradong magkaka-problema si Nancy. Kaya tumigil na siya sa pagtawag. Kung nagdududa si Nancy sa pagiging tunay ng kasalukuyang Zachary, siguradong may napansin siyang kakaiba. Malamang maghahanap siya ng pagkakataon na tawagan ako ulit kung gusto niya ng sagot. Binura ni Charlotte ang call logs at bumaba ng sasakyan. Miss Lindbergh, hinihintay na kayo ni Mr. Knock. Nilapitan siya ng 4 na bodyguard at magalang na nagsalita sa kanya. Tiningnan ni Charlotte ang 4 na hindi pamilyar na bodyguard. Napansin niyang mga dayuhan sila na nagsasalita ng matatas na Austronesian. Hindi sila kabilang sa pamilya Knock o sa pamilya Gold. Siguradong inupahan sila ni Chris ng palihim kay Jessie para magawa niya ang anumang gusto niya. Tiningnan ni Charlotte ang telepono niya, walang sinabi, at sumunod sa kanila. Ayon sa GPS, nagtatago sina Lupin at Jade sa gusaling opisina sa tabi ng hotel. Kapag may nangyari sa kanya, makakarating sila agad. Ang Presidential Suite ang lugar kung saan nagkaroon ng unang gabi ng matalik na pagsasama sina Charlotte at Zachary. Pagkatapos noon, madalas siyang dalhin ni Zachary doon. Hindi inaasahan ni Charlotte na doon siya makikipagkita kay Chris. Pagtingin sa numero ng silid, kumunat ang noo ni Charlotte. Kakatok na sana ang isa sa mga bodyguard nang biglang bumukas ang pinto at hinila ni Chris si Charlotte papasok nang hindi mapigil ang pagkainip. Inalis ni Charlotte ang kamay niya nang may pagkasuklam at galit na nagtanong. Ano ang ginagawa mo? Ano ang ibig mong sabihin? Isinara ni Chris ang pinto at yumuko para halikan siya. Iniwasan siya ni Charlotte at umatras ng isang hakbang. Matalim siyang tumitig at muling nagtanong. Ano ang ginagawa mo? Sok. Ngumisi si Chris. Ang ligaw kong munting pusa ay kasing tapang pa rin. Hindi ka ba nasiyahan kagabi? Kumunat ang noo ni Charlotte. Sa tuwing nagsasalita ito ng ganoon ay nakakaramdam siya ng matinding pagkasuklam. Sige na huwag ka nang magalit, malumanay na pang-aakit ni Chris. Tingnan mo kung ano ang inihanda ko para sa iyo. Lumingon si Charlotte at nakita niya ang champagne-colored na mga rosas na nakakalat sa buong suite. Mayroon pang hugis puso na ginawa mula sa mga talulot ng rosas sa kama at sa gitna nito ay may isang napakagandang kahon ng alahas. Halika at tingnan mo. Hinila siya ni Chris papunta sa gilid ng kama at kinuha ang kahon ng alahas. Sigurado akong magugustuhan mo ito. Tumanggi si Charlotte na tanggapin ang kahon. Hindi ako interesado. Gusto ko lang malaman kung nasaan ang mga anak ko. Sa bawat araw na hindi sila nakakabalik, hindi ako mapakali. Tumingin si Chris sa kanya na parang nasasaktan at inabot ang mukha niya para haplosan. Naiintindihan ko, may mga dark circle na sa ilalim ng mga mata mo. Hindi ka natutulog ng maayos nitong mga nakaraang araw, di ba? Umatras si Charlotte upang iwasan ang kamay niya. Tulungan mo muna akong maibalik ang mga anak ko. Hindi ako papayag sa kahit ano hanggat hindi sila ligtas na nakabalik. Ibig mong sabihin kapag nailigtas ko ang mga anak mo ay magiging babae kita. Tama ba ako? Masayang tumingin si Chris sa kanya. Yumuko si Charlotte at hindi nang ahas na salubungin ang mga mata nito. Oo.
Pero kung hindi ka magiging babae ko, bakit kita tutulungan na iligtas ang mga anak mo? Kinokontra mo ang sarili mo. Pero kagabi, nagawa na natin. Hindi kayang tapusin ni Charlotte ang pangungusap at tumigil siya sa kalagitnaan. Tama, ginawa na natin kagabi at hindi na maitatanggi iyon. Ano pa ang silbi ng pag-iingat mo ngayon? Bitawan mo na ang sarili mo at mag-focus ka na lang sa pagiging babae ko. Wala mang ibang nagawang maayos si Chris, ngunit mahusay talaga siya pagdating sa mga babae. Kapag naging babae kita, ang mga problema mo ay magiging problema ko na rin. Tutulungan kitang iligtas ang mga anak mo. Walang masabi si Charlotte. Sa wakas ay napagtanto niyang imposibleng kumbansihin siya pagdating sa ganitong usapan. Para siyang gutom na asong ligaw. Kailangan muna siyang pakainin bago siya magbigay ng kahit anong kapalit. Sige na, huwag ka nang magalit. Hinawakan ni Chris ang mukha niya at patuloy siyang inakit. Naghanda ako ng ilang bote ng alak. Uminom tayo. Kagabi uminom ka rin ng marami kaya nakapagpakawala ka. Ngayon dapat mas marami kang inumin para mas maging komportable ka. Pagkatapos ay kumuha siya ng 2 baso ng alak at ibinigay ang isa kay Charlotte. Tinanggap ni Charlotte ang alak at ininom iyon ng isang lagok. Magaling, ngumiti si Chris nang may kasiyahan at inubos din ang alak niya. Pagkatapos ay nagsalin siya ulit para sa kanilang dalawa at nagbangga sila ng baso. Dahil nandito na rin ako at hindi naman ako makakatakas, bakit hindi mo na lang sabihin kung nasaan ang mga anak ko? Hindi ininom ni Charlotte ang alak sa pagkakataong iyon at naghintay siya na magbigay si Chris ng kahit anong pahiwatig. Buksan mo at malalaman mo. Itinuro ni Chris ang kahon ng alahas. Hindi siya gaanong naniwala ngunit binuksan pa rin ni Charlotte ang kahon. May isang tumpok ng mga litrato sa loob. Mas mabuti niyang tiningnan ang mga iyon at nakita niyang mga litrato iyon nina Robbie at Jamie habang kinikidnap. Biglang kumabog ang puso niya at dali-daling nagtanong. Saan mo nakuha ang mga ito? Huwag mo nang alalahanin iyon. Sa kahit anong paraan, maaari na nating matuntan ang kinaroroonan nila gamit ang mga litrato. May kahulugang sabi ni Chris. Maaari mong ipasa ang mga litrato sa mga bodyguard mo at ipasuri sa kanila. Agad na kinunan ni Charlotte ng litrato ang mga iyon at ipinadala kay Gordon upang makahanap siya ng mga posibleng bakas. Kita mo, hindi ako nagsinungaling sa iyo, di ba? Buong pusong ngumiti si Chris. Sinabi ko sa iyo na magugustuhan mo ang regalo na ito. Tumangala si Charlotte at galit na tumitig sa kanya. Chris, kung nakuha mo ang mga litrato na ito, ibig sabihin alam mo kung nasaan ang mga anak ko. Bakit hindi mo nalang sabihin sa akin ng direkta? Tama ka, alam ko. Pero kung sasabihin ko sa iyo ang lokasyon nila, pupunta ka pa ba para makipagkita sa akin sa hinaharap? Ikaw, namula sa galit si Charlotte. Kung hindi ka lang sana naging matigas ang ulo at tumangging makasama ako, baka matagal ko nang sinabi sa iyo kung nasaan sila. Nasa tabi mo na sana ngayon ang mga anak mo. Umupo si Chris sa sofa at lantaran siyang tumitig sa katawan ni Charlotte. Charlotte, hindi pa huli ang lahat. Ipakita mo sa akin kung gaano ka ka-passionate at kaseryoso, at sasabihin ko sa iyo ang lokasyon nila ngayong gabi. Sa totoo lang, simpleng tao lang ako. Hanggat tapat ang pakikitungo mo sa akin, hindi kita bibiguin. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1615. Napakakasuklam-suklam mong tao. Halos masabi iyon ni Charlotte ng malakas, ngunit pinigilan niya ang sarili. Sa totoo lang, hindi na kayang magtagal pa ang mga anak niya. Masyado pa silang bata para maranasan ang ganitong trauma. Sa mga nagdaang araw, sa tuwing ipipikit ni Charlotte ang mga mata niya ay naaalala niya ang video kung saan hinahampas sila ng mga water gun. Noong araw ding iyon, napanaginipan pa niya na kinakagat sila ng mastiff at puno ng dugo ang kanilang mga katawan. Hanggang ngayon ay napakasakit pa rin ang puso niya at nahihirapan siyang huminga. Kailangan niyang mailigtas sila sa lalong madaling panahon. Laging sinasabi ng mga tao na handang gawin ng mga ina ang kahit ano para sa kanilang mga anak. Pero sa nakikita ko, parang hindi mo naman mahal ang mga anak mong lalaki. Patuloy siyang pinupukaw ni Chris. 3 araw na silang nakidnap.
Araw-araw silang dumaranas ng hindi masabing pagpapahirap. Paano ka pa rin nagdadalawang isip dito? Hindi ba dapat magpakumbaba ka at maging mabait sa akin? Dapat alam mong akin ka na. Kahit samahan mo pa ako ng ilang araw, wala namang mangyayari sa iyo. Hindi ganoon ang mangyayari sa mga anak mo. Baka sa mga sandaling ito ay may pinuputol ng bahagi ng katawan nila. Tama na. Sa wakas ay hindi na nakapagpigil si Charlotte at malakas na sumigaw. Chris, kapag may nangyari sa mga anak ko, hindi kita palalampasan. Nagkibit balikat si Chris at nagkunwaring inosente. Hindi ako ang kumidnap sa kanila. Tinutulungan nga kita pero ako pa ang sinisisi mo. Sige, dahil galit na galit ka sa akin, aalis na lang ako. Pagkatapos sabihin iyon ay tumayo siya at akmang aalis. Sandali. Mabilis siyang pinigilan ni Charlotte. Huminto si Chris ngunit hindi lumingon. Oo, may iba ka pa bang sasabihin? Tiningnan ni Charlotte ang paraan ng pagpapanggap niya na parang ayaw makuha at lalo siyang nandidiri. Ngunit para sa kapakanan ng mga anak niya, sinabi niya, pagkatapos ng gabing ito, kailangan mong ibigay sa akin ang eksaktong lokasyon. Ang plano sana niya ay lagyan ng gamot ang alak habang nagsasalita sila. Ngunit napansin niyang may mga salamin sa paligid ng wine cabinet kaya nakikita ni Chris ang bawat galaw niya. Kaya wala siyang magawa kundi ihinto ang plano. Lumingon si Chris at tumingin sa kanya ng may lambing. Hanggat magiging mabait ka, walang problema. Alam mo namang ikaw lang ang gusto ko. Pumasok si Charlotte sa banyo na puno ng lungkot. Maliligaw muna ako. Punong-puno ng tuwa si Chris at halos hindi mapigilan ang kasiyahan. Magaling na babae, bilasan mo, hihintayin kita. Pagkatapos ay excited siyang naghubad ng damit. Tiningnan ni Charlotte ang sarili niya sa salamin ng banyo at nakaramdam siya ng matinding kahihiyan. Pero ngayon, wala na siyang ibang pagpipilian. Wala siyang ibang taong pwedeng ipalit at wala rin siyang paraan para maihalo ang gamot sa inumin nito. Ano ang gagawin ko? Kailangan ko ba talagang? Sa sandaling iyon, napakabilis ng tibok ng puso ni Charlotte. Napakahirap para sa kanya ang sitwasyong iyon. Sumigaw si Chris, Charlotte, papasok na ako para maligo kasama ka. Buksan mo. Mahigpit niyang hinawakan ang lababo at hindi siya pinansin. Mabilis na umiikot ang isip niya habang naghahanap ng paraan. Sa sandaling iyon, umikot ang doorknob. Charlotte, papasok na sana si Chris. Aakmang ilalak ni Charlotte ang pinto ng banyo nang biglang may mabilis na kumatok sa pinto ng kanilang silid. May nagsasalita sa Austronesian. Dahil nasa banyo siya, hindi niya narinig ng malinaw. Agad na naging alerto si Chris at naglakad papunta sa pinto. Ano ang sinabi mo? Nang hihilakbot na sinabi ng bodyguard niya. May dumating mula sa pamilya Gold. Nasa ibaba na sila. Sino iyon? Si Jessie ba? Halatang nabalisa si Chris. Sasakyan ng pamilya Gold ang dumating. Bantayan ninyo ang elevator. Huwag ninyo silang hayaang makarating dito. Pagkatapos noon, mabilis na bumalik si Chris sa silid at kumatok sa pinto ng banyo. Charlotte! Charlotte! Agad na binasa ni Charlotte ang katawan niya ng tubig at nagkunwaring naliligo. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto at nagtanong. Ano ang nangyari? Naliligo ako. Nang makita ni Chris ang basang-basa niyang katawan na nakakaakit, biglang umapaw ang matinding pagnanasa sa katawan niya. Sandaling nakalimutan niya ang lahat. Ngunit agad siyang natauhan at sinabi, may dumating mula sa pamilya Gold. Umalis ka na rito. Mukhang nagulat si Charlotte, pero paano ang lokasyon na ipinangako mong ibibigay sa akin? Habang lumalala ang kaba ni Chris, itinulak niya si Charlotte palabas ng silid. Ibibigay ko iyon sa susunod. Umalis ka muna. Kapag nakita ka nila, magkakagulo. Alam ni Charlotte kung ano ang kinatatakutan nito, kaya sinadya niyang hindi umalis. Anong klaseng gulo? Kung tutuusin pwede naman tayong mamatay ng magkasama. Charlotte, sabihin mo sa akin ang eksaktong address kung saan nakakulong ang mga anak ko at aalis ako, banta ni Charlotte habang umupo siya sa sofa. Kung hindi, hindi ako aalis. Ikaw, halos mamatay sa galit si Chris. Kapag may nangyaring masama sa akin, madadami ka rin. Pag-isipan mo, kapag nakita ka ni Jessie dito ngayon, siguradong magpapadala siya ng tao para patayin ang mga anak mo.
Pagkarinig yun ay nagbago ang ekspresyon ni Charlotte, ngunit agad din siyang kumalma. Hindi niya gagawin iyon. Kapag pinatay niya ang mga anak ko, mawawala ang pinakamalakas niyang baraha. Ngumisi si Chris. Maaari niyang patayin ang isa at panatilihing buhay ang isa. Hanggat may isa siyang hawak, mapipilitan kang sumunod sa gusto niya. Ikaw, nawalan ng masabi si Charlotte kaya napilitan siyang tumayo. Bilasan mo. Akmang bubuksan ni Chris ang pinto nang marinig nila ang nag-aalalang boses ng bodyguard. Mr. Gold, hindi kayo pwedeng pumasok dyan. Mr. Gold. Nanghina ang mukha ni Chris at agad niyang hinila si Charlotte pabalik. Mahinang sinabi niya, magtago ka sa banyo, bilasan mo. Masama ang tingin ni Charlotte sa kanya bago sumunod. Pagkatapos lamang maisuot ni Chris ang damit niya nang sipain ng isang tao ang pinto at bumukas ito. Napatalon si Chris sa takot. Ngunit agad na lumitaw ang mainit na ngiti sa mukha niya. Mr. Gold, ano ang ginagawa ninyo rito? Bakit? Umaasa ka bang hindi ako pupunta rito? Pumasok si Jessie at sinuyod ng matalim niyang mga mata ang buong silid. Sa loob ng banyo, nakadikit si Charlotte sa pinto habang nakikinig. Ito ang unang pagkakataon na napakalapit niya kay Jessie. Sayang at may pader na naghihiwalay sa kanila kaya hindi niya makita ang itsura nito. Gayunpaman, napakatalas magsalita ni Jessie ng tsinayen at napakabagsik ng tono niya. Bakit ko naman? Napatawa si Chris at bumati. Miss Gold, nandito rin pala kayo. Bahagyang nagulat si Charlotte. Miss Gold, Nancy, o baka naman. Mr. Knock, matagal na tayong hindi nagkita. Narinig niya ang isang pamilyar na boses. Kasing banayad at elegante pa rin yun tulad ng dati. Si Nancy iyon. Si Charlotte na nasa banyo ay medyo naguluhan. Hindi pa nagtatagal ay tumawag lang sa kanya si Nancy. Hindi niya inaasahang darating agad si Nancy kasama ang ama nito para makipagkita kay Zachary. Oo, mula noong huli tayong nagkita sa ospital, hindi na tayo nagkita muli. Habang kausap ni Chris si Nancy, halatang pinipigilan niya ang boses niya upang mas maging kahawig ng kay Zachary. Nagtanong si Nancy nang may pag-aalala. Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Mas mabuti na ngayon. Salamat sa pag-aalala, Miss Gold, magalang na sagot ni Chris. Magkaibigan na tayo noon pa. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Maaaring banayad ang tono ni Nancy ngunit tila sinusubukan niya ito. Pero Mr. Knock, parang mas maganda ang kalagayan mo ngayon kumpara bago ang sunog. Noon ay napakasama ng kalagayan mo. Pero ngayon parang lubos ka ng gumaling. Casual na sumagot si Chris. Hindi pa ako ganap na gumagaling. Nasa gitna pa rin ako ng paggamot. Pero totoo na mas mabuti ang kalagayan ko kaysa dati. Maganda iyan. Tumango at ngumiti si Nancy. Noong huli tayong sumayaw ng tango sa South Sea Hotel, pakiramdam ko hindi ka maganda ang pakiramdam noon. Napansin ni Charlotte na sinusubok ni Nancy si Chris dahil ang totoo ay waltz ang sinayaw nila ni Zachary sa South Sea Hotel at hindi tango. Mukhang handang-handa si Chris at hindi siya naloko. Mali yata ang naalala ni Miss Gold. Waltz ang sinayaw natin noon. Oo, parang nagulat si Nancy. Dahil sa iyo, nahuli ko ang taong hamampas sa akin ng florera. Mukhang alam ni Chris ang lahat na parang kabisado niya ang likod ng kamay niya at hindi siya nahulog sa patibong. Oo, hindi ko inaasahan na maaalala mo pa iyon. Nagulat si Nancy at naisip niyang marahil ay masyado lang siyang nag-aalala. Hindi na siya nang ahas pang pagdudahan si Zachary. Mahinang natawa si Chris. Siyempre naaalala ko. Naalala ko ang lahat ng maliliit na detalye ng mga panahong kasama kita, Miss Gold. Hindi sumagot si Nancy at naging medyo awkward ang paligid. Sa loob ng banyo, kumunat ang noo ni Charlotte. Baka naman binigyan ni Jessie ng babala si Chris ng maaga. Pero bakit niya tutulungan si Chris na magsinungaling sa sarili niyang anak? Sa sandaling iyon, umubo si Jessie at nagsalita. May iba pa akong aasikasuhin. Paumanhin muna. Kayo na muna ang mag-usap ng maayos. Mukhang hindi komportable si Nancy. Daddy, magpakabait ka. Matigas ang tono ni Jessie. Hiwalay na ngayon si Mr. Knock at malaya na siya. Malapit nang magtulungan sa negosyo ang pamilya Gold at pamilya Knock. Dapat mas makilala ninyo ang isa't isa at maging mabuting magkaibigan. Agad namang sumunod si Chris.
Tama si Mr. Gold. Miss Gold, matagal na tayong magkakilala. Hindi na kailangang maging formal. Tama si Mr. Knock. Hindi na muling tumutol si Nancy. Mag-usap kayo ng maayos. Tumingin si Jessie sa kanyang anak bago binigyan si Chris ng makahulugang tingin. Pagkatapos ay umalis na siya. Makalipas ang ilang sandali, narinig ni Charlotte ang tunog ng pagsara ng pinto. Alam niyang umalis na si Jessie. Sinadya nitong dalhin ang anak niya rito. Sa isang banda, gusto niyang tingnan kung maayos ang asal ni Chris at mahuli siya kung may ginagawa itong hindi tama. Sa kabilang banda, gusto niyang ipakilala si Nancy kay Chris upang mapag-isa ang dalawang pamilya. Pera lang ang mahalaga sa taong iyon. Para sa kapangyarihan at kayamanan, hindi niya alintana kahit isakripisyo ang sarili niyang anak. Umupo ka, Miss Gold. Pagkaalis ni Jessie, nakahinga ng maluwag si Chris. Nagsalin siya ng isang baso ng alak para kay Nancy at isa rin para sa sarili niya. Mr. Knock, nagpapagaling ka pa. Subukan mong huwag uminom ng marami. Ang pag-aalala ni Nancy ay nagpapakita na wala na siyang pagdududa sa pagkakakilanlan ng lalaking nasa harapan niya. Hindi naman ako madalas uminom, pero nitong mga nakaraang araw masama ang pakiramdam ko, sabi ni Chris habang kunwaring napabuntong hininga. Maraming nangyari sa pamilya. Narinig ko. Maingat na nagtanong si Nancy. Totoo ba na hindi sa iyo ang mga anak ni Charlotte? Baka may pagkakamali lang. Nang marinig iyon ni Charlotte ay nakaramdam siya ng init sa puso. Hindi niya inaasahan na maniniwala sa kanya si Nancy. Galit na sinabi ni Chris. Sana nga pagkakamali lang, pero malinaw na ang katotohanan. Wala akong magagawa kundi tanggapin iyon. Nag-usisa pa si Nancy. Baka naman may pagkakamali sa proseso ng pagsusuri. Pakiramdam ko medyo. Ang proseso ay personal na pinangasiwaan ni na Mr. Stirk at Mr. Spencer. Walang maaaring maging pagkakamali, putol ni Chris habang nagkunwaring nalulungkot. Huwag na nating pag-usapan iyan. Walang saysay. Pasensya na, nagpalit ng paksa si Nancy. Kaya ba talagang naghiwalay na kayo ni Miss Lindbergh? Tapos na ang proseso ng diborsyo. Ano pa sa tingin mo? Habang nagsasalita si Chris ay sumulyap siya sa banyo. Alam na alam niyang naririnig ni Charlotte ang lahat, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon wala siyang ibang magagawa. Alam niyang hindi talaga umalis ang matandang tuso na si Jessie. Malamang ay binabantayan nito ang silid nila. Malay ba niya kung may inilagay itong listening device sa anak nito at nakikinig sa usapan nila ngayon? Ganoon pala, sa sariling pagtataka ni Nancy, hindi siya natuwa nang marinig iyon. Sa halip ay nakaramdam siya ng magulong emosyon. Talaga bang akala ko ay tunay na nagmamahalan kayong dalawa? Oo, pero pinagtaksilan niya ako at sinubukan pa akong saktan. Paano ko pa siya mamahalin? Sinabi yun ni Chris habang nagngangalit ang mga ngipin. Nag-aalala siyang baka biglang lumabas si Charlotte mula sa banyo. Ngunit hindi ganoon ka pa dalos-dalos si Charlotte. Ang iniisip lang niya ay napakahipokrito ng lalaking ito. Tama ka, bumantong hininga si Nancy at inalaw siya. Ang mga lalaki ay dapat matutong kilalanin ang kanilang mga pagkakamali at bumalik sa tamang landas bago pa mahuli ang lahat. Hindi sumagot si Chris at nagpatuloy lamang sa pag-inom ng alak. Sa sandaling iyon lang ang magagawa niya upang maitago ang nararamdaman niya. Kung hindi, baka may masabi siyang mali at mapagalit ang dalawang babae. Huwag kang uminom ng marami, mahinahong payo ni Nancy. Hindi pa handa ang katawan mo. Ayos lang ang katawan ko. Mapait na natawa si Chris. Miss Gold, halika at uminom ka kasama ko. Ito, noong una ay nagatubili si Nancy, ngunit nang makita ang malungkot niyang mukha ay naawa siya at kinuha ang baso ng alak. Nag-inuman at nagkwentuhan silang dalawa. Hindi nila namalayan na nakaubos na sila ng 2 bote ng alak. Karaniwan ay mataas ang tolerance ni Chris sa alak kaya hindi dapat problema ang kaunting alak. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman niyang nag-iinit ang buong katawan niya at nagiging hindi mapakali. Nang tingnan niya si Nancy ay naramdaman niya ang pagnanasa ng isang lalaki. Si Nancy naman ay 3 o 4 na baso lang ang nainom. Hindi dapat iyon masyadong makaapekto sa kanya. Ngunit nagsimulang maging magulo ang paghinga niya at tila lumabo ang mga mata niya. Tumingin siya kay Chris nang may pagnanasa at mahinang sinabi, Mr. Knock. Mr. Knock. Huwag mo akong tawaging Mr. Knock.
Lumapit si Chris hanggang magdikit ang kanilang mga katawan. Pagkatapos ay niyakap niya ito at idinampi ang mga labi sa nagliliyab nitong noo. Tumingin si Nancy sa Zachary na nasa harapan niya. Ito ang lalaking minahal niya sa loob ng napakaraming taon at umapaw ang emosyon sa puso niya. Lubos na nabighani sa kanya, ipinalibot niya ang mga kamay sa leeg nito at hinalikan ito ng may matinding damdamin. Hindi na nakapagpigil si Chris. Idiniin niya ang katawan niya kay Nancy at lalo pang naging mapangahas. Sa loob ng banyo, narinig ni Charlotte ang ilang kakaibang tunog at namula siya. Alam niyang kasuklam-suklam si Chris, ngunit hindi niya inakala na agad susuko si Nancy. 2 bote lang iyon ng red wine. Paano naging ganito ang nangyari? Kumunat ang noo ni Charlotte dahil naguguluhan siya. Iniisip niya kung dapat ba siyang lumabas at pigilan ang nangyayari. Pero kung tutusin, hindi dapat nakikialam ang ibang tao sa ganitong bagay. Gayunpaman, tinulungan siya ni Nancy noon. Hindi niya kayang manood lamang habang niloloko at nililinlang ang babae. Sa pag-iisip na iyon, naghanda si Charlotte na lumabas ng banyo, ngunit nang itulak niya ang pinto ay may malaking kamay na biglang tumakip sa bibig niya. Naamoy niya ang matapang na amoy at nakita ang malamig na mukha ng isang lalaki sa harap niya. Sa sumunod na sandali ay nanghina siya at bumagsak sa sahig. Binuhat siya ng lalaking iyon papunta sa balkonahe. Samantala, ang magkasintahang nasa sofa ay abalang-abala sa kanilang ginagawa kaya wala silang napansin. Isinampa ng lalaking may peklat si Charlotte sa balikat niya at umakyat papunta sa kabilang silid. Inihagis siya sa sahig at sinabi, "Mr. Gold, dinala ko na ang babae." Nagyoyosi si Jessie sa sofa. Tiningnan niya ang walang malay na si Charlotte at ngumisi. "Hindi ka pa sapat na bihasa para maging kalaban ko." Nagulat ang lalaking may peklat. Si Miss Nancy at si Chris ay napakabuti. Ngumiti ng may kasiyahan si Jessie. Kapag nakumpirma ang relasyon nila, maaari na silang magpakasal sa lalong madaling panahon. Kapag nangyari iyon, binati siya ng mga bodyguard sa likuran niya. "Binabati namin kayo Mr. Gold." Nagtanong ang lalaking may peklat. "Ano ang gagawin namin sa kanya? Papatayin ba namin siya?" "Sa inyo na siya." Nagbuga si Jessie ng usok at tumayo upang umalis. "Salamat Mr. Gold." Lumapit ang mga manyakis na lalaki kay Charlotte at akmang tatanggalin ang damit niya. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Charlotte at nahulog sa sahig. Nakalagay sa caller ID na si Danrick ang tumatawag. "Ngayon kahit ang kapatid mo ay hindi ka na maililigtas." Sinipa ng isa sa mga lalaki ang telepono palayo. Sandali, nagbago ang isip ni Jessie at nagsalita. "Tigilan ninyo." Bago pa niya matapos ang sasabihin, biglang nagmulat ng mga mata si Charlotte at sinipa ang lalaking papalapit sa kanya. Kasabay nito ay inagaw niya ang baril sa baywang nito at galit na sumigaw. "Lumayo kayo sa akin." Nagulat ang lahat dahil akala nila ay nawalan na ng malay si Charlotte. Hindi nila inaasahan na bigla siyang magigising, kikilos ng napakabilis, at makukuha pa ang baril. Mukhang minamaliit kita. Narinig niya ang malamig na boses na may bahagyang paghanga. "Sa wakas ay nagkita rin tayo, Mr. Gold." Lumingon si Charlotte kay Jessie na nakaupo sa sofa. Nagliliyab sa matinding galit ang kanyang mga mata. Mas bata ang lalaki kaysa sa inaasahan niya. Halatang nasa 50 taong gulang na ito, ngunit mukhang nasa 40 lamang. Maliit na lalaki siya at walang natatanging katangian. Gayunpaman, may matalim at malamig na tingin ang kanyang mga mata. Kawili-wili, nanatiling kalmado si Jessie at ngumiti pa ng may pilyong ngisi. "Mas masaya ito. Hindi ko tingin na kaya mong magsaya." Galit na titig ni Charlotte sa kanya. "Pakawalan mo na ang mga anak ko ngayon at hahayaan kitang mamatay ng buo ang katawan. Kung hindi, ano ang gagawin mo?" Tinaas ni Jessie ang kanyang kilay at nangutya. "Kaya mo ba akong patayin?" Pagkasabi niya nito, itinutok ng 7 niyang tauhan ang kanilang mga baril kay Charlotte. Lumapit pa ng isang hakbang ang lalaking may peklat. "Akala mo ba hindi kita kayang patayin?" Itinutok ni Charlotte ang baril kay Jessie at ikinasa iyon. Ikinasa rin ng 7 tauhan ang kanilang mga baril. Kung magpapaputok si Charlotte, pagbabarilin din siya ng mga ito. "Gawin mo." Hinamon siya ni Jessie. "Kung maglakas loob kang saktan ako kahit kaunti,
Ipinapangako ko sa iyo na mamamatay ng kahindik-hindik ang mga anak mo. Ikaw, nagngit-ngit si Charlotte, ngumiti si Jessie sa kanya at nagsabi, sa ngayon ay ayaw kitang saktan. Bago pa ako magbago ng isip, ibaba mo ang baril at umalis ka rito ng tahimik. Magkokunwari akong walang nangyari. Parang napakabuti ng alok niya, na para bang binibigyan pa siya ng pagkakataon. Walang sinabi si Charlotte at nanatiling nakatutok ang baril sa kanya. Alam niyang tama ito, sa sandaling iyon ay wala siyang paraan para saktan siya. Bukod sa mas marami ang kalaban, posible ring hindi niya tamaan ang target. Kahit magtagumpay pa siya, mananatiling nasa panganib sina Robbie at Jamie. Kaya wala siyang magagawa kundi ibaba ang baril at umalis ng tahimik. Ngunit ayaw niyang tanggapin ang sitwasyon. Magbibilang ako hanggang 10. Kung hindi ka umalis, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Humithit si Jessie ng sigarilyo at nagsimulang magbilang. 10, 9, 8, 7, 6. Sa bilang na 6, biglang tumunog ang telepono ni Jessie. Sandali siyang tumigil at may pag-aalinlangang sinagot ang tawag. Isang salita lamang mula sa tumawag ay sapat na upang magbago ang ekspresyon ni Jessie. Agad siyang sumagot, Mr. Lindbergh, sa tingin ko ay may hindi pagkakaunawaan. Huwag kayong mag-alala, alam ko ang mga patakaran ng underworld. Agad na ibinaba ng tumawag ang telepono. Kaagad na kumaway si Jessie. Lahat ng tauhan niya ay umatras at nagbigay daan kay Charlotte. Si Danrick ba ang tumawag sa iyo? Labis na nagulat si Charlotte. Hindi niya inaasahan na si Danrick mismo ang ko-contact kay Jessie sa napakahalagang sandaling iyon. Paano niya nalaman na nahuli ako ni Jessie? Sinusubukan ba niyang tiyakin ang kaligtasan ko sa tawag kanina? Tumangala si Jessie kay Charlotte at nagsabi, interesado lang ako sa pera at hindi sa pagpatay ng tao. Hanggat nakikipagtulungan ka sa akin, magiging ligtas ang mga anak mo. Kung hahadlangan mo ang pagyaman ko, ibang usapan na iyon. Ikaw, kumaway si Jessie sa kanya. Umalis ka na. Binuksan ng isa sa mga bodyguard ang pinto para makaalis si Charlotte. Pinulot niya ang kanyang telepono at umalis ng galit. Sa may pintuan ay sumulyap siya sa katabing silid at tinanong si Jessie. Bakit mo pinaplano ang sarili mong anak? Tinutulungan ko siya. Napakamatuwid ng tono ni Jessie. Bagaman hindi na siya nagpaliwanag pa, naintindihan ni Charlotte na gusto niyang ipakasal si Nancy kay Zachary at maging Mrs. Knox. Sa hinaharap, maaari na nitong mamana ang lahat ng kayamanan ng pamilya Knox ng may karapatan. Kabanata 1620. Malinaw na peke ito. Emosyonal si Charlotte. Maaari mo pa ring itigil ito ngayon. Asikasuhin mo ang sarili mong negosyo. Tinignan siya ni Jessie ng seryoso. Gumawa siya ng agwat, at isinara ng kanyang nasasakupan ang pinto. Naalala ni Charlotte na tinulungan siya ni Nancy dati. Gusto niyang pumunta sa katabing silid para itigil ito, ngunit hinaranggan siya ng lalaking may peklat. Kung sisingit ka ulit, hindi na ako magiging mabait sa iyo. Kayong dalawa. Nang magsasalita na sana si Charlotte, may narinig siyang mga nakakalokong tunog mula sa loob ng silid. Kumalabog ang puso ni Charlotte. Alam niyang nababaliw na ito. Umalis ka na. Itinulak siya ng lalaking may peklat papasok sa elevator. Gusto pa rin niyang pumiglas, ngunit binabantayan ng mga bodyguard ng pamilyang Gold ang silid. Alam niyang wala siyang magagawa. Namutla ng gusto ang mukha ni Charlotte, lumabas ng elevator at pumasok sa kotse. Kahit wala siyang ginawa, nakaramdam siya ng matinding pagkakasala. Pakiramdam niya ay responsibilidad niya ang panloloko kay Nancy. Miss Lindbergh. Noon lang, isang pamilyar na boses ang narinig niya. Inangat niya ang kanyang ulo at nakita si Lupin na balis ang kumakatok sa bintana ng kanyang sasakyan. Isinama ng huli ang kanyang mga tauhan. Agad na binuksan ni Charlotte ang sasakyan at pinapasok si Lupin. Ayos ka lang ba? Kanina pa kita tinatawagan, pero hindi mo sinasagot ang mga tawag. Tinakat mo kami ng husto, nag-aalalang tanong ni Lupin. Ayos lang ako. Kumunat ang noo ni Charlotte. Balik muna tayo. Sige. Si Lupin ang nagmaneho ng sasakyan, habang sina Jade at Emma ang nagmaneho sa kabilang sasakyan. Pagkatapos noon, agad silang umalis ng hotel. Habang nasa daan, nagtanong si Charlotte, ikaw ba ang nagsabi kay Danrick tungkol sa aking problema?
Tinanong ni Mr. Lindbergh, kaya sinabi ko sa kanya. Mukhang medyo hindi mapakali si Lupin. Miss Lindbergh, ako ba ang sinisisi mo? Sa tingin ko ay wala ka nang magagawa sa sitwasyon ngayon. Kaya nga, ayokong abalahin si Danrick. Kumunot ang noo ni Charlotte. Pero huwag mo nang isipin dahil nasabi mo na sa kanya. Ayos ka lang ba? Anong nangyari ngayon lang? Nag-aalala ako sa iyo. Patuloy na idiniin ni Lupin ang usapan. Nagbalat kayo ako bilang tagalinis at natagpuan ko ang kwarto ni Chris. Nakarinig ako ng kakaibang ingay, at naisip ko. Hindi ako iyon. Si Nancy iyon, maikling sabi ni Charlotte. Seryoso, naiwan si Lupin sa pagkagulat. Diyos ko, ang ibig mo bang sabihin ay sina Miss Gold at Chris? Nakokonsensya ako tungkol dito, at gusto kong pigilan ito. Sinisisi ni Charlotte ang sarili. Pero nawalan ako ng malay pagkatapos kong lumabas ng banyo. Kung hindi ko ininom ang gamot na ibinigay sa akin ni Haley noon, hindi ako magigising ng ganito kaaga. Malapit na iyon. Namutla si Lupin sa takot. Pero ayos ka lang, di ba? Ayos lang ako. Bumantong hininga si Charlotte. Pero si Nancy, hindi mo kasalanan yan. Kumunot ang noo ni Lupin. Isipin mo nga, uminom ka rin ng iinuman na yan, pero ayos ka lang. Ibig sabihin, hindi nakadroga ang inumin. Kaya problema niya kung nagkaganoon siya pagkatapos niyang inumin. Siguro na droga yan noong pumunta roon si Jessie. Nag-aanalisa pa rin si Charlotte. Kahit hindi naman nakadroga, niloko siya. Akala niya totoong tao itong si Zack Eric. Kung gayon, problema rin niya. Itinaas ni Lupin ang kanyang ulo. Alam niyang ikaw ang mahal ni Mr. Noct. Bakit pa siya nakikialam sa kanya? Ngayon na napunta na siya sa kamay ng maling tao, dapat niyang sisihin ang sarili niya. Ito, natigilan si Charlotte. Isa pa, ginawa mo ang lahat para pigilan ito. Pero iginiit ng kanyang ama na ipadala siya kay Chris. Kaya wala kang pakialam doon. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Patuloy na inilaw ni Lupin si Charlotte. Alagaan muna natin ang ating mga sarili. Ako, bago pa makapagsalita si Charlotte, nag-vibrate ang kanyang telepono. Agad niya itong sinagot nang makitang galing ito kay Gordon. Hello, nahanap ko na. Ang nag-aalalang boses ni Gordon ay nagmula sa kabilang linya. Nailigtas ko si Jamie, pero kinuha nila si Robbie.